Hello guys! Meron bang wired or wireless Apple CarPlay or Android Auto ang iyong sasakyan? O i-level up natin yung experience nyo dyan gamit itong CarLink Kit T-Box Lite S. Ano bang nagagawa nito? Paano nito nai-improve yung Apple CarPlay o kaya Android Auto ng ating mga sasakyan? Mare-recommend ko ba sa inyo ito? Sa inyong pag-uusapan natin sa video na to. At meron tayong pag-giveaway guys, no? Yamang dalawa yung pinadala sa atin ng CarLink Kit. Ano ba yung mechanics? Paano makasali sa ating giveaway? Panoorin mo hanggang sa dulo ng video para sabihin ko sa inyo yung instruction. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so before anything else, quick rundown muna tayo ng specs. Usually nakikita naman sa box, no? Ito ay powered ng Android 9 system. So meron siyang sariling operating system. Itong variant na pinadala sa atin, meron kasi itong tatlong variant. Itong 2GB plus 16GB na ROM yung pinadala sa atin. Meron din silang 2GB plus 32GB at meron silang 4GB na RAM plus 32GB na ROM na variant. Ito ay quad-core yung kanyang processor. Support nito ang dual Wi-Fi band 2.4 tsaka 5 GHz at meron itong Bluetooth 5.4. Kaya okay na rin, decent na rin yung kanyang specs. Kamusta yung pricing niya? I-display ko na lang sa screen ko magkano siya. So ngayon, buksan na natin to guys. I-unbox na natin siya. Simple lang naman siya pag binuksan mo. Iangat mo lang siya rito. Tapos mahatak mo na yung box sa loob. Meron pa siyang sariling box sa loob yan, no? Para siyang cellphone. Pag binuksan mo yan, makikita na ninyo yung pinaka CarLink Kit T-Box Lite S natin. Buksan natin. Tabi muna natin. At tingnan natin yung laman ng kanyang box. Meron siyang user manual. At maganda sa kanya guys, meron siyang dalawang USB Type-C cable. Magkaiba yung dulo. Isang Type-A at isang Type-C din. So, very flexible siya kasi yung mga wired Apple CarPlay ngayon, depende. Minsan may Type-C, minsan may Type-A yung port. So, nakakapag-adjust siya dyan. Okay, so tingnan natin yung mismong unit. Ang maganda sa kanya guys, maliit lang siya. Gawa sa plastic. No? Halata namang hindi siya yung mamahaling plastic. Pero okay pa rin. Maganda. Meron siyang CarLink Kit dyan na logo at meron siya dito na heat dissipation niya. Meron siyang exhaust dyan. Sa mga ports, meron siyang Type-C dito for charging and data. Meron siya naka-cover na white guys. Buksan ko lang ha. Ito yung kanyang mini HDMI. So kung gusto nyo mag-support ng mga manood ng video gamit ang HDMI, pwede siya. Tapos ito yung kanyang USB port din. Pwede rin. So yun lang. Very simple lang siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya ini-install at kung paano siya sineset up. Okay, so madali lang siya install guys kasi kabit niya lang yung USB cord na applicable sa sakyan niya. Ito kasing sakyan natin, meron siyang Type-A na USB. So sasaksak mo lang siya dyan and then magbo-boot na siya. Yan, umiilaw na siya. Pansin nyo. Then abangan natin. Ito yung ating audio unit. So makikita nyo, no, nag-connect na siya. So nagbo-boot siya as parang Android system. Yan. So meron siyang mga disclaimer dyan. Click na natin do not show again, then accept. Okay, so yun yung kanyang interface guys pagka-load niya. So para mag-connect, pinutin lang natin to and then AutoKit. Waiting. So ngayon sa inyong mga cellphone, hahanapin nyo siya. Either sa Wi-Fi or sa Bluetooth. Ang pangalan niya ay T-Box Lite S. So, i-connect nyo siya sa T-Box Lite S. And then, i-pair nyo lang. Then, allow. Yan. Nagko-connect na siya. So, very smooth, di ba guys? So, napansin ko sa kanya, yan, yung screen niya ngayon, malaki. Di ba? Napansin nyo? Na-maximize niya lahat ng screen. So, yan yung ating Apple CarPlay gumagana. And everything, kompleto. Ganda, no? Mas malaki siya, oh. Compared sa luma nating, sa stock niya na Apple CarPlay. So, explore pa natin yung meron siya.
balik tayo ngayon dun sa car. Pag pinindot mo yung car, babalik siya dun sa home. Tingnan mo yung pa mga iba niyang apps. Pwede siyang mag-Bluetooth phone. So makikita mo, kung ayaw mo ng Apple CarPlay, gusto mo Bluetooth connection lang, pwede naman. Meron din siyang updates. O pwede mo rin siyang Bluetooth music lang. So para kang ano siya ang ginagawa niya guys, para kang may Android head unit within your wired Apple CarPlay. So pwede kang connect sa kanya. And then kung titingnan mo pa yung mga apps niya, meron siyang YouTube, meron din siyang App Store, Netflix, Disney Plus, TikTok Lite, Video, File Explorer, makikita nyo siya dyan. At pwede ka rin mag-connect sa Wi-Fi, no? Kailangan meron kang data para dyan, no? Kasi wala siyang sariling SIM card. Yung iba mga na-review natin last time, meron siyang parang SIM card, no? Na pwede. So, yun lang naman. So, balik tayo sa home niya. Yun. So, tatry ko yung mga apps niya guys, tapos papakita ko sa inyo. So, yun guys, connected na tayo sa Wi-Fi, no? Try natin yung mga YouTube kung gumagana siya at okay. Medyo matagal lang siya mag-load kasi nga 2 gigs lang yung kanyang RAM guys. Try tayong manood ng ating mga video. So yan, para siyang browser, no, yung itsura ng kanyang YouTube. Okay guys, welcome sa ating bagong video. I'm sure kapag ikaw ay nagdadrive. So yan, yan siya kapag naka full screen siya guys, pwede kang manood, no. Medyo malabo lang. Medyo malabo lang yung ating kasi dahil sa ating data connection. Pero at least makakapanood ka na ng YouTube dyan. Isa pang maganda sa kanya guys, dahil nga meron siyang Play Store. So pwede kang mag-install whatever apps yung gusto mo. So kung sakali mang ayaw mo mag-Apple CarPlay or Android Auto, stand-alone na siya. Basta meron ka lang na Wi-Fi hotspot para makakonect siya sa internet. So yun lang naman. Pero yun nga, dahil nga limited lang din yung storage niya, be careful lang din sa mga ini-install natin. Either pwede rin naman tayo mag-uninstall. I-hold mo lang siya and then uninstall mo rin siya. So yun lang naman. Yun ang sa kanya. Ingat lang kayo. So I prefer, kung gusto nyo, bilhin nyo yung higher tier na storage, yung 32 gig at 4 gig na RAM. Much better yon. So na-try din natin yung Netflix, gumana naman. No, meron din siyang mga app window dito, clear all, para bumilis. Pwede rin siyang mag-boost. Yan galing. Para talaga siyang Android phone, no, sa inyong device. No, tas gallery, kung may mga pictures kayo, no, pwede nyo ipakita dyan. And then, kung gusto nyo bumalik sa sakyan nyo, yan, pwede. At Android Auto or Apple CarPlay, babalik kayo. Yun. Okay, so, ano ba masasabi ko sa kanya? Real talk naman tayo guys. Ano ba yung pros and cons nito? So, ang pros nitong CarLink Kit T-Box Lite is, unang-una, syempre, i-level up niya yung Android Auto and Apple CarPlay experience nyo. Kung yung kayo ay naka-wired, unang-una, magiging wireless. Tapos magkakaroon pa kayo ng Android interface, lalo na kung walang Android head unit or Android system ang inyong stock na head unit. So maganda siyang upgrade kasi makakapag-install ka ng mga apps. At disclaimer pala guys sa mga apps kapag ka nag-Netflix or YouTube kayo, hindi siya advisable kapag nagda-drive kayo. Kailangan nakahinto lang kayo. Although meron siya dyan naka-install. Pero wag niyong gagamitin yan kapag ka nagda-drive kayo kasi distracted driving ang tawag sa ganon. Anyway, back tayo sa mga other pros niya. Ayun nga, pwede ka mag-install ng kahit anong app. Budget friendly din siya, hindi din super sakit sa bulsa kaysa bumili ka ng mga Android head unit na may Apple CarPlay and Android Auto na wireless at kailangan mo pa magbaklas-baklas sa dashboard mo, ipakabit. So yun, ayun yung mga napansin ko sa kanya. Siyempre, wala namang perfect na device. Pangalawa, napansin ko sa kanya, yung 2 gig niya medyo limiting. Kasi nga, hindi ka nararamdaman mo yung lag niya kapag ka nagbubukas ka ng maraming apps. Medyo mabagal din siya mag-boot sa umpisa. I think mga 30 to 40 seconds yung kanyang boot up. At medyo umiinit nga siya. So, di ko sure kung tatagal yan kasi nga umiinit siya. Alam natin kalaban ng mga electronics talaga is heat.
So, yun lang naman yung mga napansin ko sa kanya. Pero, other than that, kasi nga yung presyo niya naman is okay na okay. So, hindi na ako humihingi ng more than that, no, para sa presyo niya. Pag-usapan natin, marirecommend ko ba sa inyo to? Kung meron kayong stock na head unit na walang Android Auto na wireless or walang Apple CarPlay na wireless, pero merong wired na CarPlay and Android Auto, at stock lang, hindi siya Android head unit, marirecommend ko to sa inyo kasi nata-transform nito. Mag-open siya ng mga other possibilities na pwede nyo pa magawa sa inyong mga head units. So, additional points yun. Pero, kung meron na kayong Android head unit at saka Apple CarPlay at Android Auto na wired, bili na lang kayo ng mga iba pang mga adapter kung gusto nyo lang namang gawing wireless Android Auto at saka Apple CarPlay yung head unit nyo. So yun, yung mga thoughts ko sa Carlink Kit T-Box Lite S, guys. So kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, no, meron tayong giveaway. So simple lang, very simple lang ang ating mechanics. No, i-follow mo lang ako sa lahat ng social media platform, sa Facebook, TikTok, subscribe ka sa YouTube, no, at saka sa Instagram, follow mo tayo sa Instagram. At mag-share ka. Naka-public dapat yung i-share mo, ha. I-share mo yung video na ito sa iyong Facebook account. Tapos itag mo si CarTalks PH. Tapos maglagay ka lang ng caption like kung bakit ikaw yung dapat makakuha nitong Carlink Kit T-Box Lite S. Yun lang. Tapos at the end, pipili ako, after ko ma-post yung video na to, after mga ilang araw, pipili ako ng tingin ko pinaka-best na post or explanation when it comes to this. Tapos kukontakin ko na lang, i-announce ko na lang sa ating Facebook page yung makakakuha doon sa ating giveaway na ito. So yun lang. So join kayo sa giveaway natin, guys. No, yun lang naman yung mechanics natin. So yun lang, guys. Ano, kung gusto niyo mabili itong Carlink Kit T-Box Lite S, lalagay ko yung link sa description box. No? Lalo na't mag-11-11, makakuha kayo ng magandang discounts sa Carlink Kit. So, click nila yung link sa description or yung nakatag na product sa video na to. So, yun lang, guys. Ano, kung nakatulong sa'yo yung video na to, click mo naman yung like button at share mo na rin sa mga friends mo para updated sila palagi sa mga iba pa nating mga contents. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell at follow mo na rin ako sa lahat ng social media accounts ni CarTalks PH para palagi kang updated sa mga bago nating mga videos. So, till next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy!